Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Sara Vicenta Zimmerman Duterte Carpio, o mas kilala bilang Inday Sara, ang pinakamatikas at ang pinakabatang nahalal na vice-presidente sa kasaysayan ng bansa. Pumapangalawang anak ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte at ina nitong si Elizabeth Zimmerman na isang flight attendant. Isang abogado, naging vice-alkalde at naging mayor sa lungsod ng Davao hanggang sa naupo bilang pangalawang Pangulo ng Republika. Sa kanyang panunungkulan, naging aktibo si Inday Sara sa pagpapaunlad sa edukasyon, kalusugan at pampublikong kaligtasan sa Pilipinas at may matibay na advokasya sa karapatan ng kababaihan. Ngunit sa kabila ng kanyang nagawa, maraming mga kritiko ang pumuna hinggil sa paglustay nito sa kumpidensyal na pundo ng Office of the Vice President. Ang dating dikit na yun ng Duterte Marcos ay harapang nagbabangayan, bagay na nakikita ng buong sambayanan na nauwi sa paghain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ngunit paano nga ba nagsimula si Inday Sara sa politika? Siya ba'y naging epektibo sa loob ng 3 taong panunungkulan bilang pangalawang Pangulo? Maghanda ka kapatid dahil dadalhin ko kayo sa isa na namang paglalakbay. Kaya't simulan na natin. Bago pa natin talakayin ang mga kaganapan sa kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente, balikan muna natin kung paano ito nagsimula sa politika. Si Sara Vicenta Zimmerman Duterte Carpio ay ipinanganak sa lungsod ng Davao noong May 31 taong 1978. Siya ang pumapangalawang anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Elizabeth Zimmerman. Nakapagtapos sa elementarya at high school sa Philippine Women's College of Davao at naging Officer of Student Council ng kanilang paaralan. Sa pagtungtong ni Inday Sara sa kolehiyo, gusto niyang kumuha ng kursong may kaugnayan sa medisina, kaya nag-enroll ito sa San Pedro College at kinuha ang kursong BS Respiratory Therapy. Ngunit kalaunay tinahak ni Inday Sara ang pag-aabugasya dahil na rin sa impluwensya ng kanyang amang si Rodrigo. Nag-enroll ito sa San Beda College hanggang sa natapos ito sa San Sebastian College Recoletos sa Manila at naipasa ang naturang bar examination taong 2006. Nang maging ganap na abogado na si Inday Sara, nagtrabaho ito ng ilang buwan bilang court attorney sa opisina ni Supreme Court Associate Justice na si Romeo Callejo Sr. Ikinasal si Inday Sara sa kanyang asawa na si Manesis Carpio na isa ring abogado at kilalang pamilya sa kanilang lungsod. Bagamat nasa kapangyarihan noon ng kanyang amang si Rodrigo bilang mayor ng ilang dekada sa lungsod ng Davao, hindi ginusto ng kanyang ama na may susunod sa magulo at mahirap na mundo ng politika. Ngunit dahil gusto ni Rodrigo na may pagpatuloy nito ang kanyang ligasiya taong 2006, kinumbinsin niyang patakbuhin si Inday Sara sa pagka-vice-alkalde at nahalal taong 2007 at kalaunan naging mayor taong 2010 hanggang 2013. Dahil sa malaking potensyal nito ng mga siwa sa buong rehiyon, hinirang si Inday Sara ni dating Pangulong Benigno Aquino III bilang tagapangulo ng Regional Development Council ng Region 11. Sa kanyang pamumuno bilang chairperson, umangat ang domestic product ng Davao Region at naging pangunahing lungsod ang Davao sa Mindanao na naging sentro ng turismo at pamumuhunan. Ngunit isang kontrobersiya ang humamon sa tatag ng batang alkalde nang masuntok nito ang isang sheriff ng Regional Trial Court na si Abby Andres. Dahil hindi pinagbigyan si Inday Sara na ipagpaliban muna ang marahas na demolisyon sa mga barong-baraw na nakatira doon, uminit sa galit ang batang alkalde na nagresulta sa pagsuntok nito sa sheriff. Bagay na nagsampa ng reklamo ang sheriff laban sa alkalde. Gayunpaman, matapos ang halos isang taon, humingi ng public apology si Inday Sara sa sheriff at sa kanyang pamilya. Bukod sa pagiging politiko, naging kabilang si Inday Sara sa Philippine Military Academy Class of 1984 at Philippine Police Academy Tagapagkalinga Class of 1991. Naging miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary at maging Armed Forces of the Philippines Army Reserve Command na may ranggong colonel. Matapos ang kanyang termino bilang mayor ng Davao, nagpahinga ito ng ilang taon at bumalik sa local politics bilang vice-alkalde taong 2016 hanggang sa naging mayor ulit taong 2019. Sa pangalawang termino niya bilang mayor taong 2020, kung saan pumasok ang pandaigdigang pandemya sa bansa na dulot ng COVID-19, gumawa ng inisyatibong hakbang ang kanyang administrasyon na tinatawag na Biyaheng Duterte at Peace 911 programs sa lungsod. Gayon din ang mabusising responde ng gobyerno sa panahon ng COVID-19 pandemic. At taong 2021, napili si Inday Sara bilang top performing mayor ng bansa na may approval ratings na 93% sa pamamagitan ng independent at non
Development Commission Survey. Naging matunog na ang pangalan ni Inday Sara sa national politics sa mga panahong iyon dahil na rin sa impluwensyang politikal ng kanyang amang si Rodrigo na kasalukuyang Pangulo ng bansa at gumawa ng hakbang sa pakikipag-alyansa sa ilang partido politikal. Taong 2022, naghain ng kandidatura si Inday Sara sa pagkapangalawang Pangulo ng bansa sa ilalim ng partidong Lakas CMD. Naging running mate si Bongbong Marcos na tumatakbo sa pagkapangulo na nagmula naman sa Partido Federal ng Pilipinas sa ilalim ng solidong alyansang Unitim. Matapos ang kaliwat ka ng kampanya ng mga magkabilang partido, buwan ng Mayo taong 2022, araw ng eleksyon, landslide win pabor sa solidong alyansang Unitim by a margin of multi-million votes. Sa pagiging popular ni Inday Sara sa politika, marami ang kumbinsidong maging banta ito para sa 2028 national election sa pagkapangulo at dito nga nagsimula ang kaganapang ngayon lang nating masasaksiyan. Taong 2022, kung saan inappoint si Inday Sara ni Pangulong Marcos bilang kalihim ng edukasyon kahit na kursunada ni Inday Sara ang maging kalihim ng depensa. Ngunit sa panahong iyon ay medyo naging malabo na ang relasyon ni Inday Sara sa pagitan ni House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos. Buwan ng Mayo taong 2023, nag-resign si Inday Sara sa partidong Lakas CMD bilang isang chairperson ng partido at noong buwan ng Hunyo taong 2024, nag-resign rin ito bilang kalihim ng edukasyon. Sa puntong iyon, nagpalitan ng mga maanghang na salita ang dalawang makapangyarihang individual sa bansa na nagresulta sa pagkakaroon ng hindi pangkaraniwang mensahe sa Pangulo, sa First Lady at sa House Speaker. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Nagulat ang lahat sa naging pahayag ng pangalawang Pangulo na nauwi sa negatibong komento ng ilang biyasa sa politika. Nagsagawa ng investigasyon ng House of Representatives hinggil sa kompedensyal na pondo ng Office of the Vice President at maging sa Department of Education. At noon ngang December 2, 2024, formal na naghain ng impeachment complaint laban kay Inday Sara na may 4 na kategorya: ang graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at maging ang high crimes. Sinigundahan ito ng 17 aktivista na pinangungunahan ng bagong alyansang Makabayan. Naghain rin ng petisyon ang mga piling miyembro ng House of Representatives kontra sa pangalawang Pangulo na may 240 kabuuang pirma. Bagay na kung mapatunayang nagkasala ang pangalawang Pangulo, ito ay magiging mitya sa pagkakakulong at hindi muling makakahawak ng posisyon sa gobyerno. March 11, 2025, habang pauwi ang dating Pangulo galing Hong Kong, isang nakakagulat na pangyayari na ngayon lang natin masasaksihan sa buong kasaysayan ng bansa nang inaresto si Rodrigo Duterte ng Philippine National Police at Interpol sa ilalim ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC sa kasong crimes against humanity na nagresulta sa agarang pagpapalipat ng dating Pangulo sa dahig, the Netherlands, na kumuha ng atensyon sa buong bansa at maging sa international media, bagay na mas lalong nagkakagulo ang bansang Pilipinas. Ang tunggalian ng mga Marcos at Duterte ay nag-ugat sa kani-kanilang ambisyon na dominahin ang politika sa Pilipinas. Ito ba'y pampolitikal na maniobra ng administrasyon para tuluyang murahin ang mga Duterte sa politika at tuluyang hindi na makatakbo si Inday Sara para sa 2028 national election? At kaya bang harapin ng administrasyon ang milyon-milyong taga-suporta ng pamilya Duterte sa bansa?